far as we can see, wala pa pong kaso. So, if they try to preventively suspend him, kulang yon sa proseso. At yun na nga yung napapansin natin dito sa administrasyon na ito, parating nagkukulang sa due process. So, kailangan po natin bantayan yan. And we have to speak out for Mayor Baste. Because if they suspend him, tapos it lacks due process, yung kanyang suspension, then that can be done to any person. We have to protect the process because the process protects the innocents. Yung mga testing the waters yan, parang binibigyan pa natin sila ng credit. No. Why would we say that? These people are cruel. I assure you, they've clearly already shown that they're willing to do this to people, that they don't care what we think or what we say. Kasi ano yung mga nire-reseta nila sa kritisismo natin sa kanila? Imbis na magpababa sila ng presyo ng bigas, ginugurgur na lang nila yung mga accounts natin. Nagpapadala sila ng mga trolls. And the more people na that band together, the more people na nakakaintindi na itong mga hinanaing natin, uy, mahal ang pagkain. Napaka-basic, pagkain, tubig, kuryente. Yun pa mismo talagang pinaka-basic ang pinabayaan nitong gobyernong ito. So, kailangan natin ipalaganap yung balita na yun. Kasi yun nga po, dun sila nagre-react. Yun to yung but also look at the other end of it. Hindi lang po nila pinapatawan ang nakikita natin dito is there is no case yet. Kumbaga, kung bigla nilang ipa-preventive suspension si Mayor Baste dito, alam natin na mag-violate sila ng due process requirement ng saligang batas. So ulitin ko, balikan natin. Ano ang due process requirement? Sabi kasi sa saligang batas, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So yun, kailangan merong notice si Mayor Baste, kailangan may pagkakataon siya mag-explain, kailangan fair yung proceedings. 'Di ba? In order to do that. Pero kung hanggang ngayon hindi pa nakakatanggap si Mayor Baste ng notice na meron siyang hinaharap na preliminary investigation, then kailangan pong punuin muna ng administrasyon o ng mga taong nag-a-administer ng kaso na ito na punuin nila yung pagkukulang na ganun. Okay, pero bago ang lahat, huwag po munang kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Lalo-lalo na yung mga nagfa-flood ng comment sections at nagtatanong ng mga questions na halatang-halatang bait naman dyan. Okay. Sabi ni Tentoy, disbarred. Are you talking about Attorney Larry? Kasi if you're talking about me, you are committing libel. Okay? Tandaan mo yan, hindi po ako disbarred. At kung sasabihin nyo na suspendido ako, hindi din po. Kasi tatandaan ninyo, nung in-announce ng Korte Suprema na may suspension ako, ay nag-file ako ng motion for recon. So, hindi pa po yon. So, Tentoy, kung ang pinag-uusapan mo ay si Attorney Gadon, yes, 2 beses po siya na disbar. Sabi ni Jamel, hello, much love from Israel. Salamat po sa mga taong may totoong pagmamahal sa Pilipinas. Okay. Gradel, hindi po yan ang topic natin ngayon. Sabi ni Malik, 2022 election, sinasabi na ni Duterte na weak leader si BBM. Hindi siya dapat iboto but Sara didn't listen. Ito yung mga sinasabi kong mga divisive statements. Wala na po tayong magagawa dun sa mga insidente na nakaraan. Pero we can do something about, making a change in government. And isang bahagi ng paggagawa nun, one of the ways na we can change even the policies of this government is to speak out and to stand together. Kung tayo po ay united at marami, kaya natin pabaguhin yan. Pero yung mga ganyang klaseng statements, tapos na po ang araw ng mga pagsisisi. Kasi kailangan na ngayon gumalaw tayo. So yung mga ganyang sinasabi ninyo, wag na po.
you're just causing division unless yun nga po yung plano ninyo. Pag sinuspindi nila si Mayor Baste, maglalagay naman sila ng puppet nila sa pangungurakot. Ay hindi po, kasi mag-automatic yung vice mayor po ang ang magdi-dispense ng duties, the obligations ng isang mayor. Voted for Bongbong because of his father and Duterte. Nagsisi ako, binoto ko yan. Oo. Now, the other thing that nakikita kong kumakalat sa inyo ay paano yan? They have all the power and we don't. Alam nyo, the reason binabara nila yung ibang mga maisog rallies is because nasasaktan sila sa sinasabi natin. Which means may power tayo. Our words have power. So bakit kayo nadidepress? Hello, hinaharang nila yung maisog rally. Excuse me, the fact na hinaharang nila yon means that we are succeeding. Kasi nasasaktan sila, natatakot sila, and they can only resort into extrajudicial and extra legal measures to prevent us from talking. And it's important for us to talk because we know nagkakaroon ng epekto. Sabi ni Madam Ellie, ano daw po kaso nila? Sorry, late. Okay, the last time kasi na sumulat ang DILG is for disturbing and disturbing and vulgar statements. Pero nagpadala siya, he was being reprimanded. So I don't think a reprimand is one of the lowest penalties under administrative cases. So for a preventive suspension to issue, kailangan yung kaso mabigat, which could merit a dismissal. So dito, wala tayong nakikitang kaso na for dismissal siya. Kaya hindi rin maliwanag. Ngayon, para magkaroon ng preventive suspension, kailangan po may kaso siya. At kailangan mayroon siyang notice at binigyan siya ng pagkakataon na sumagot. Wala pa po tayong nakikita na may ganon si Mayor Duterte. Sabi ni Sergey, ang ugat ng lahat ng kaguluhan ay pagpapasok ng mga US bases sa Pinas. I don't think we can reduce it to a single event. Sabi niya, CIA is the best in the world to create chaos, disinformation, civil unrest, etc. I don't doubt that that's a possibility. Pero para sa akin, why create in our minds enemies that are too good to be true? In other words, sige, sabihin na natin na may ganyan. Sabihin na natin may mga interventions na ganyan. What good does it do to make people feel bad about an enemy that you supposedly cannot touch or that you have built up so much? I think kailangan bantayan din natin kung ano yung mga sinasabi natin sa sarili natin. Mga, ay, ang lakas-lakas nila, huhu, di ba? Ay, may dyan, involved ang alphabet agency dyan, huhu, ganyan. Why don't we deal with the enemy, with our adversary in a more realistic way? Number one, the reason nagre-react sila at kaliwat kanan ng pag-aayuda nila ay dahil bumabagsak ang ratings ng presidente. Bumabagsak ang trust, satisfaction ratings ng Pangulo. And they know that for a fact. Kaya namimigay sila ng ayuda dito sa Mindanao, kaliwat kanan, at pangalawa, leg 2 na po ito ng kanilang super ayuda roadshow. O bakit? Kasi nga dahil sa mga sinasabi natin bumabagsak yung ratings niya. And this is his way of trying to do damage control. Meron pa nga love for all na binibigay si First Lady. Ayun, tingnan mo, ang konti ng tao na pumunta. So, what does this mean? This means na may momentum tayo. This means na na kahit piniprevent nila yung maisog rallies, nagagalit ang mga tao. It means na nararamdaman natin na nagfe-fail itong administrasyon na ito. Kahit ano pang sabihin nila. At kahit i-attempt nilang durug-durugin ang mga Duterte, it isn't even anymore about that. The issue is, mahal ang pagkain, tubig, kuryente, patay sindi ang internet, walang trabaho, ang mahal ng transportation, pinatigil pa yung mga tren. And I mean that all over the country. Tumigil ang PNR at tumigil na rin yung tumigil din yung yung Mindanao Rail.
Oh, bakit? Kasi gusto nilang iparibid. Gusto nilang ano yun, gusto nilang kumita, hindi sila kasama kasi doon sa original na kita. Ano ba yan? Bakit ganyan? So, understand this, na kahit ano tayo diyan, kahit isipin ninyo na, "Ay, di ano tayo, ay kalaban natin ano, alphabet agency, ganyan, ang lalakas nila." Hindi niyo napapansin that so far we are succeeding? Eh, natatakot nga sila kaya nga pinipigilan yung mga maisog na yan, eh. Pero paano umabot sa punto na naging gano'n kalakas yun? Dahil dito nagsasalita tayo, dahil alam natin. And the more that we do this, the more we talk about it, the more we let other people know about it, and this is how you can help, then the stronger we are. At nakikita ninyo na natakot sila sa atin. So, instead na kayo yung manakot at tinatakot nyo, tayo-tayo, o kaya nagsasalita kayo in a way that causes divisions, wag nyo na po, kalimutan nyo na po yun. Iisa ang pakay natin to create change. Oh, and the more people na that band together, the more people na nakakaintindi na itong mga hinanaing natin, uy, mahal ang pagkain. Napaka-basic, pagkain, tubig, kuryente. Yun pa mismo talagang pinaka-basic ang pinabayaan nitong gobyernong ito. So, kailangan natin ipalaganap yung balita na yun. Kasi yun nga po, dun sila nagre-react. Tinanong ni Christian, can the administration suspend a duly elected official? Yes. But meron siyang procedure. Sabi ni Ma'am Soraya, well said, daming kalokohan po ngayon, plus mataas ang bilihin. Hirap sa trabaho at sobrang korap. Please, magising na po tayo. Totoo naman ang comment ni Mayor Baste. Truth hurts. Totoo yan. And tingin ko diyan, dahil tayo, hindi naman tayo mga government officials, pwede natin ulitin yun. You are lazy and you lack compassion. O, gusto nila, busalan nila si Mayor Duterte, then the people themselves will talk. Kung gusto nilang patahimikin si Mayor, o patahimikin nila kung sino yung mga nagsasalita, then ano yun, then somebody else has to take up the cudgels for that. 'Di ba? And don't make pansin. Uy, don't make pansin. Huwag niyong pansinin yung mga nagto-troll. Kasi yung mga trolls, wala silang ibang masabi kundi personal. Anong sasabihin nila? Ay, hindi ka naman magsasalita ng ganyan kung nandiyan ka pa sa administrasyon. That's what they don't know. Pero that was my job to tell the president what the people were saying and to explain to him kung bakit ganun po ang iniisip ng taong bayan. So BS yan yung sinasabi ninyo, hindi ka magsasalita kung nandiyan ka pa. Unang-una, I would because that was my job. But if it wasn't my job, bakit ako magsasalita? Bawal naman po talaga 'pag nasa gobyerno ka na magsalita ka laban dun sa gobyerno. Unless you have to tell the president, "This is what's happening." So, wag po kayong mag-indulge sa mga ganyang illogical statements. Sa totoo lang, I feel bad for you kasi you look stupid saying things like that. "Hindi ka naman magsasalita ng ganyan kung hindi ka daw sibak, eh." Darling, kung nasa gobyerno pa ako, talagang hindi ako puwedeng magsalita ng gano'n. Stop imagining things. Thank you kay Doom, thank you kay Francis Berwin Ingles. Sabi, several times. Thank you ulit, Doom and Francis. Okay. Ma'am naman, at wag niyo rin naman po akong sasabihan na wag niyong pansinin at the time na napansin ko na sila. Kasi medyo late na po yun. So, guys, let me handle it myself. Okay, kaya ko yan. Thank you kay Mas D. Sabi ni Sergey, sa BBM Tagum today, I saw ang daming Davao Region politicians nagbaliktaran, nagbalimbingan. Expected po yan. Pero tandaan po ninyo, pagdating dun sa second half ng presidency ni Pangulong BBM, kung talagang mabuwag natin yung People's Initiative, maglilipatan yan kay Inday. Thank you uli kay Ma'am Valerie.
at kay Francis, at kay Musdy. Yun. Sabi ni Ma'am Beverly de la Cruz, Baste just exercised his freedom of speech. Di po ba he just uttered it in behalf of the Filipino people? Yes, ma'am. Pero we also have to understand that it is the law na may code of conduct at code of ethics ang ating mga government officials. Yun nga lang, kailangan wala po tayong nakikita na standards na sinasabi ng DILG na na-violate si Mayor Baste. Ang sabi lang ay disturbing and vulgar. Ay kailangan sabihin ng diretsahan ng DILG kung ano po yon. At saka kung bakit. Well, hindi na ni-reveal ni Mayor Baste yon sa atin. Pero hindi ko nakikita na masususpindi siya over that. Kasi ano na siya na-reprimand na siya eh. Sabi ni Ma'am Binibining Pilipinas, find the common denominator, heal our national interest, find friends in foes, resist the common enemy. Have a good evening. Good to hear and see you today. Uy, magandang gabi din po, ma'am. Okay. Wala daw nga violates the dignity of the office. Sabi ni Sir, ang tanong sila ba may dignity pa? Ang kakapal ng mga mukha. Gets ko yung ano ninyo. Kasi, di ba, may Caesar's wife doctrine din tayo. Sinasabi na not only should our officials be above reproach, but they should look that way also. And pati those associated with that person. Thank you kay Francis uli, kay Arman, kay Queenie Ignacio, kay Arman uli. Thank you very much. Okay. Ayan. So, and also take it as a good sign pag dinadagsa po tayo ng mga trolls. Kasi po, yan po ay isang defense mechanism ng administrasyon. Magpapadala sila ng mga trolls to try to attack you and to distract you from what you are saying. So, gusto nila saktan tayo, pero you can ignore that. Para sa bayan po ito. Besides, what do we care about nameless and faceless people na they're not even brave enough to show their faces or give their true names? So yung mga ganyan, wag po na ignore that and continue to discourse publicly about itong mga issues natin. Thank you kay Benchmark Nabs. Sabi ni Lorcelli, sana magsalita na si VP Sara, hindi na biro kung sususpindin si Mayor Baste. But right now kasi, it's yung balita nga ay siya po ay sususpindihin. Pero, kumbaga, the reason we're discussing this is so that alam natin yung konteksto ng mga yan. So as far as we can see, wala pa pong kaso. So if they try to preventively suspend him, kulang yon sa proseso. At yun na nga yung napapansin natin dito sa administrasyon na ito, parating nagkukulang sa due process. So kailangan po natin bantayan yan. And we have to speak out for Mayor Baste. Because if they suspend him, tapos it lacks due process, yung kanyang suspension, then that can be done to any person. We have to protect the process because the process protects the innocents. Pero like I said, ingat rin tayo that we don't throw the baby out with the bathwater. Sabi ni Ma'am Connie, hindi ko masyadong na-feel yung pagkadiktatura ni Senior noon. Ngayon lang dito kay The Junior. So the other reason kung bakit nilalabas natin yung probable, yung impossibility na baka masuspindi si Mayor Duterte
ay to point out, yun nga, para unang-una, alam natin kung ano yung mga requirements ng possible suspensions, ano, ng preventive suspension. Kung hindi po nagawa yung mga requirements, ibig sabihin, oppressive behavior yan ng ating gobyerno. And we know that that kind of suspension would be illegal. Ngayon, it also makes it clear that we can underscore na itong administrasyon na 'to ay parang gano'n-gano'n lang nila tapak-tapakan ang ating salikang batas. Or on the other hand, kung makita nila na nabihisto na sila that they're going to try to do this to Mayor Baste, we might be able to prevent it. Isog tayong lahat, we are all strong. So, tandaan po ninyo ha, kaya tayo strong kasi nagsasalita tayo. At kaya tayo ina-attack ng mga trolls dahil nagsasalita tayo at nasasaktan yung bossing nila. At kaya yung bossing nila panay ang pamigay ng mga ayuda-ayuda diyan kasi wala silang ibang panglaban dun sa mga sinasabi natin. So, let's keep doing this. Magsalita tayo and convert people to the cause. So, wag po tayong palaaway. Well, yung mga kumokontra, of course, alam natin kung sino yung mga targets ng ating criticism. Pero ang kapwa Pilipino natin maliban dun sa mga talagang halang na ng bituka ng mga opisyal na ito, yun wala na talaga yung mga yan. Pero we convince our countrymen that this is a singular good cause. Kaya natin mag-create ng change. Kahit na ako nga willing ako mag-reach out dun sa mga hindi naman natin talagang kaalyado sa politika. Pero kung nakikita din po nila na mali na itong nangyayari sa ating gobyerno, baka may pagkakataon tayong magkaisa laban dito sa tiwaling gobyernong ito. Kayo naman po nasususpend talaga. Kaya nga si Mayor Hubahib, si Mayor Rama, si Madam Bah sa norte, lahat po 'yun, lahat po 'yun ay elected officials. Puwede po talagang ma-preventive suspension at puwede rin po silang patawan kapag may violation ng administrative rules. So, hindi po, wag pong gano'n. Just because kakampi natin si Mayor Baste, hindi natin puwedeng sabihin na bawal yung gano'n sa batas. Allowed po 'yan ng batas. Kasi tingnan mo yung pambabalahura nila sa SMNI. That is a major network that has followers. Pastor Kibuloy is hugely influential over a large number of people. They did that without bothering to test the waters. They already know. Yung mga testing the waters yan, parang binibigyan pa natin sila ng credit. No. Why would we say that? These people are cruel. I assure you, they've clearly already shown that they're willing to do this to people, that they don't care what we think or what we say. Kasi ano yung mga nire-reseta nila sa kritisismo natin sa kanila? Imbis na magpababa sila ng presyo ng bigas, ginugurgur na lang nila yung mga accounts natin, nagpapadala sila ng mga trolls. And the extremely annoying thing is that the trolls aren't even all that bright. Ito, tama si Juan, sabi niya, preventive suspension is becoming a fad of the current administration. So, bakit mahirap? Ito yung worry ko sa atin masyado nating yung sarili natin Ang mahirap ngayon ay walang sasalitang mataas na politiko, who cares? Against the admin, senators and congressmen parang tahimik. Naghahanap pa ba tayo ng kakampi sa kanila? We already know yung kalibre ng mga tao na nakaupo, maliban lang sa mga katulad ni Mayor Baste. Kaya nga tayo nagre-react ng ganito Nagiging protective tayo sa kanya. Hindi ko alam kung bakit kayo umaasa ng tulong sa mga senador at kongresista. The kind of people na nakaupo doon either are scared, they're trying to survive, o nandun na sila sa kabila. So bakit kayo umaasa? Bakit niyo sasabihin na mahirap ngayon, walang nagsasalita? Hello, do we need them?
'Pag marami yung taong ilan lang ba sila? And don't imagine that they have any sort of powers. Anong power ang hinihingi natin sa kanila? Eh, tayo yung mga tao, eh. Kumbaga, yung power na ini-imagine natin, what is power? Their ability to move people. Can they do that? Can they do that to us? They can't move us anymore. Wala na ang relevance ni VP Sara kung puro siya pananahimik. Inaapakan na ng mga Marcos ang Duterte, bakit hindi siya mag-resign sa DepEd at maging palaban sa welfare? Alam nyo, ano, tingin ko, tayo na po ang gumalaw. Yun ang worry ko eh. That we worry about people we cannot control. Hindi natin kayang utusan si VP Inday. Pero tayo, kaya natin gumalaw. Kaya natin magsalita. Kaya natin ipalaganap itong balita ng mga ganito. Na baka nila suspindihin si Mayor Baste. And under the present circumstances, wala akong nakikitang paraan para masuspindi siya. Unless may existing na kaso na hindi natin alam. So, yun yung mga condition sana nakikita ko. Posibleng masuspend siya kung merong kaso na umaandar na pala tapos hindi natin alam. Pero kung kunwari si Mayor Baste mismo ang hindi nakakaalam, thank you kay Francis, then kulang siya sa notice requirement. That's part of due process. Ang pinag-usapan nga po natin yan eh. Di ba dinipensahan nga natin si Gov Hubahib? Meron pa nga akong nakuhang statement sa kanya at nakapost sa TikTok namin. So, we talked about it. Ang sinasabi nga, binabash nga siya kasi ang sabi daw niya, wala siyang pagkakataon sumagot. So sabi ng mga tao, hindi, meron kang answer, ganyan, binabash siya. Sabi ko, mali yung appreciation ninyo kasi kailangan din siya mabigyan ng notice at pagkakataon mag-explain bago mapataw yung preventive suspension niya. Doon po nagkulang ng due process. So ano po yung sinasabi? Paano yun? What do you mean, paano yun? What are you asking us to do? Nakita ko, attorney, pati VM, anong VM, Vice Mayor, isususpend. Well, titignan nga natin. Ako, unang-una, wala akong balita na ganon. Pero assume natin na meron siya talagang kailangan may kaso. Kailangan yung kaso na yon seryoso. Kailangan may prima facie case. Kailangan yung kaso na yon would potentially be for his or her dismissal. Okay. Sabi ni Israel, kasali daw isuspend yung vice mayor. O sige po, nasan po yung charge para mapag-usapan natin? Kasi yung sinasabi niyo sa akin, ang nakita ninyo ay isususpend pati yung vice mayor. Gets ko yan. Okay, so the next in line would be yung number 1 na konsehal. So, yeah, nakikita ko na pang-o-oppress ito. Pero kailangan nga, para mapag-usapan natin fairly, ay makita natin ano yung kaso. Paano masususpend kung wala yung mga kaso na yon? Dahil kung isuspend sila without those cases, talagang solid ang case natin for oppression. Mahal nung panahon ni PRD, remember Farmally, mali po kayo. Ano yung mas mahal? Kuryente? Hindi po. Tubig? Lalong hindi. Hindi nga makapagtaas ng rates yung tubig dahil pinabantayan niya ni Presidente Duterte at pina-review niya yung kontrata. Bukod pa yon, nag-waive pa yung dalawang water companies dun sa mga judgment in arbitration na nakuha nila against us in the millions of pesos. Ilang milyon ang winave nila na hindi na nila siningil sa ating gobyerno at hindi pa rin sila makapagpataas ng presyo ng tubig. Bumaba pa ang presyo ng bigas by 7 pesos. Okay, yan. Ano yung sinasabi nyo mas malala nung panahon ni PRD? Remember Farmally? Teka muna, hindi ba nahuli yung mga yan? Di ba kinakasuhan sila? So anong ibig sabihin ng mas malala? Ang malala, yung mga nakakapagnakaw, but they get away with it. Now, assuming na itong mga to ay guilty, humaharap na po sila sa hukuman. Hindi ba kayo nagbabasa? Si Lincoln Ong, si Sec Duque ay humaharap po ng kaso both sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. So ano yung problema ninyong mas malala? Ito nga ang administrasyon na to kaliwat kanan ng ang anomalya na hindi man lang nila ine-explain. And yes, it looks like they're going to get away with it. So wag po kayong ganyan, nanggagaslight lang po kayo. Kasi sa totoo lang, di nyo kayang i-defend yung posisyon ninyo eh.
Nasuspindi na ba? Ha? Kami nire-raise natin yung alarm kasi lumalaganap na nga yung balita na gano'n. Pero we don't really expect her to say anything until andiyan na yung kaso. So, ano kayo, pangungunahan niyo pa si VP Inday? At bakit? Bakit mahalaga sa inyo na ano, magsalita siya? Kailangan ito yung sinasabi ko sa inyo, yung iba sa inyo umaasa sa mga congressman, umaasa sa mga senador. Wala akong aasahan na kahit sinong government official sa totoo lang. Enough ang taong bayan. Bakit kailangan? Gusto ko malaman sa inyo, bakit kailangan? You want her to what? What exactly do you want her to do? Do you want her to resign? Do you want her, what do you want her to do? And ano yung theory ninyo? Bakit sa tingin ninyo hindi siya nagsasalita? Anong gagawin ninyo 'pag si VP Inday na po ang tina-target? Anong gagawin ninyo? 'Pag siya po ang in-impeach, okey? 'Pag siya po ang kinasuhan ng kaliwa't kanan, anong gagawin po ninyo? Gusto ninyo magsalita siya, ilagay niya yung sarili niya sa peligro. Kasi tayo, protektado tayo, hindi tayo government officials, eh. Pero si Inday 'pag nagsalita yan, anong gagawin po ninyo para maprotektahan siya? Gusto ninyo magsalita siya, ilapit niya ang sarili niya sa peligro. Alam niyo itong gobyerno na ito, pikon nito, eh. Konting salita galing lang kay VP Inday, sure na sure ako niyan. Trabahuhin na nila, gusto nga siyang ipa-impeach, wala pa siyang mali na ginagawa. Ano pa kaya 'pag pinagsalita niyo siya? Hindi ba dapat tina-timing yung mga yan para kung saka-sakali ay maano yan, merong effect, merong pagbabago na mangyayari? Nyo, um, ganito po they're in power and they know it. Nasa kanila lahat, may pera sila, may puwersa sila, kaya nilang mag-utos. So, para sa akin, beyond that, eh, 'wag na natin i-ascribe na matatalino sila, okay? Yung mga complicated schemes na, gawin natin ganito para parang ano yan, parang domino effect. 'Pag ginawa natin ito, ganito mangyayari, tapos ganito mangyayari, tapos ganito mangyayari. Hindi po. Sinasabi ko sa inyo, do not ascribe so much brains para sa kanila. Hindi po gano'n. What they know, what they're using is just bare power. That's all they're doing. They are in power. They have money. They can move people. They can tell people to do something for them and those people will move for them. Yun po ang kaya nilang gawin. So yung mga sinabi, hindi kaya ginagawa nila to? Di ka testing the waters. Di ka. Bakit iniisip ninyo na ganun sila katalino? I assure you that's not true. Na hindi sila ganun katalino. Kaya tingnan mo, alam niyo kung matalino sila, why would they need trolls? Why would they need ayuda kung matalino sila? Don't you think that they would have found a way na to maintain their good standing with people? Hindi eh. Para sa kanila, ito gusto ko. And they will do it regardless of what the people think because that's how they are. They're selfish. They're mean. They want to stay in power. They're greedy. Wag na natin i-sugarcoat kasi ang sinasabi ninyo, hindi matalino sila, ganito ang ginagawa nila and so on. No. No. Hindi sila ganun katalino. But they have power. They have position. They have money. Lots of money. And they can get people to move for them. So yun po ang isipin ninyo. Do you think na ay gagawin ko ito kay Duterte para magka-unrest, para magkaganito. Alam mo, if they wanted to declare martial law, they can do that tomorrow. So, there's no point. Para sa akin, yung mga ganyan, yung mga naglalarong isip tayo na baka ganito yung ginagawa. Hindi. Para sa akin, simple ang kailangan nating gawin. Their policies are insane. Alam nila mahal ang presyo ng bigas. Alam nila yon. Pero imbis na gumawa ng hakbang para bumaba ang presyo, magkukunwari sila, they will lie to us and say, ay mag-i-import pa tayo para bumaba ang presyo ng bigas. In the years since 2021, that has not happened.
Nagbaba sila ng taripa para dumami yung mga imports pero bumababa ang presyo ng bigas. Hindi. Sa ngayon, sumisirit pa hanggang ngayon. But they want to keep doing that because yung mga works nila need more money. Kasi nasa sa atin eh. Hindi nyo ba napapansin na kaya nga may calls, kaya nga may paayuda, kasi bagsak ang ratings nila. Saan nanggaling yung pagbagsak ng ratings na yan? Sa atin. Sa atin. Which means nasa atin yung power. Kaya sila nagkakaganyan. Tayo yung gumalaw sa kanila. Tayo yung kumalabit sa kanila. Kaya sila nagre-react ng ganyan. Kaya yung mga ano, ay gagalaw tayo pagka andyan na si ganito. Ay gagalaw tayo pagka gagalaw tayo pag sufficient na tayo. Tayo. Di tayo umaasa sa mga senador, congressman, or anybody. Yung natural succession, of course, kung kunwari mawala ang presidente, then it's the vice president. Pero yung aasahan natin na gagalaw, kahit sino other than us, ano yun? Di ba self-defeating yun? Parang sasabihin natin na, o sige, sasali ako pag andyan na si ganyan. Eh, walang gagalaw talaga pagka ganun.